Studio Mappa. Kilala to sa mga sikat na anime na ginawa nila gaya ng Jujutsu Kaisen, Attack on Titan at Chainsaw Man. Though unfortunately, recently na-involve sila sa controversy kung saan lumabas ang mga issue tungkol sa kanilang poor working condition, kasama na dyan ang sobrang overtime, matinding workload, toxic environment at mababang pasahod sa kanilang mga animators. So ang perfect response ng Studio Mappa sa mga issue na yan ay gumawa ng isang anime tungkol sa buhay ng isang animator na stress then na deads, and no, hindi Iron Man ang title ng anime na to kasi sa sobrang ironic. Mina, what's up? Nowadays, bihirang-bihira na ako manood ng mga isekai anime kasi nasa point na tayo na parang para-parehas na lang silang lahat na may sobrang haba ng title at iniiba lang ng konti yung gimmick. Pero once in a while, may isekai anime na angat sa lahat. Gaya nitong isekai anime na pag-uusapan natin ngayon, ito ang anime na Zenchu. Anime only na produce ng Mappa at part ng seasonal lineup ng Winter 2025. Tungkol ito sa isang prodigy animator na si Natsuko. Napaka-talented niya kaya from newbie animator ay mabilis siya na-promote sa pagiging isang animation director. Kilala si Natsuko sa mga action-packed animes kaya nahihirapan siya ngayon mag-come up ng storyboard para sa kanyang upcoming movie debut dahil for the first time, romance ang genre na kailangan niyang gawin. Matindi rin ang pressure para sa kanya kasi sobrang taas ng expectation nila kay Natsuko. Dagdag pa dito ay ilang months na lang ay showing na ang movie yet wala pa rin siyang nauumpisahan i-drawing. Bakit siya na mental block? Well, as I said, romance anime movie ang kailangan niyang gawin pero ang problema kasi never pa siya naka-experience ng pagmamahal kaya hindi niya ma-visualize sa isip niya kung ano ang dapat i-drawing. During lunch break, nabasa niya sa Twitter na pumanaw na ang artist behind sa paborito niyang anime film na A Tale of Perishing. Ayon sa balita, binawian ito ng buhay dahil sa food poisoning. Sobrang tragic pero in a typical anime fashion, habang kumakain si Natsuko ng kanyang tanghalian, hindi niya napansin na panis na pala ang tulyang kinain niya at siya ay na food poison din. Alam niyo na siguro kung ano ang mga susunod na mangyayari. Paggising ni Natsuko, siya ay nasa ibang mundo and lo behold, hindi ito basta-basta ibang mundo kasi ito ang mundo sa loob ng A Tale of Perishing kung saan nandito ang mga karakter na sina Luke Braveheart at ang kilalang 9 Warriors. Since modern isekai anime to, meron tong element na overpower ang main character na si Natsuko. Meron siyang peg bar na kaya gumuhit ng mga bagay-bagay na makakatulong sa kanilang pakikipaglaban. Bale, yun yung premise nitong Zenchu pero ang ikinatutuwa ko dito, bukod sa casually ko kayang banggitin yung title na to sa ibang tao, pag tinanong nila ko kung anong currently pinapanood kong anime kasi as you can see, Zenchu lang ang title na to at hindi... That time I swallow a rotten club and got transported in another world of the anime film I watched when I was a preschool student in a movie theater that inspired me to become an animator in the first place. Though that film is so depressing, others don't appreciate it, but me. Anyway, in fairness naman kay Mappa, kahit ang dami nilang issues nitong mga nakaraan when it comes sa animation, never silang pumalya kaya kung may isekai ka na panonoorin sa lineup ng Winter 2025, Zenchu na yung panoorin nyo. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Ano masasabi nyo dito sa Zenchu na love letter daw ng Mappa sa lahat ng mga animators? Comment down below. With that, well, yun lang. Na-inlove ka na ba sa isang Bisaya? Wait guys, alam ko hindi ko pwede basta-basta casually pwede sabihin yung B-word na yun without giving any context. Lalong-lalo kung galing yun sa gaya kong taga Luzon. Teka, tumatawag sa akin yung bangko ko. Hindi, wala lang yun. Visa call me. Visa call. Mina, what's up? May mga bagay talaga na never naman tayo naging interesado o ni minsan hindi sumagi sa isip natin na pag-aralan. For example, makakatulog naman siguro kayo ng mahimbing mamayang gabi nang hindi nyo nalalaman na dito sa probinsya namin, ginagamit namin ng mga salitang ito. Heck, ako nga ang taga dito is wala pa ata sa kalahati nito ang alam ko pero that's the beauty ng isang unfamiliar na lugar. Masarap i-discover at i-experience ang culture nito. Kaya as a person na fascinated at pangarap makapuntang Japan, tungtuwa ako sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Okitsura. Fell in love with an Okinawan girl but I just wish I know what she's saying.
sobra akong nabulol at ilang take bago ako nagkaroon ng half-decent delivery. Kaya tawagin na lang natin tong Okitsura for short. Anime na lumabas noong winter 2025, which parang out of place kasi kung papanoorin nyo to, mas bagay siya sa summer lineup dahil sa aesthetic at vibe ng anime na to. Anyway, tungkol ito sa transfer student na si Teru. Siya ay mula sa Tokyo na ngayon ay nag-aaral sa Okinawa. Before that, explain ko muna ang Okinawa. Kuya Gabe, ano na? Located ang Okinawa Prefecture sa bandang ibaba ng Timog Kanlurang, Japan. Nahati ito sa 3 major island kabilang dito ang Okinawa Shoto, Okinawa Honto at Miyako Reto. Sa mga Pokemon fans dyan, alam nyo bang si Growlithe ang napiling ambassador Pokemon ng Okinawa? Dahil medyo kahawig ito ang Ryokan Shisa na isang Okinawan mythical creature. Back to the story. Sa school na nilipatan ni Teru, nakilala niya doon ang kanyang crush na si Hina. Pero ito ang problema. As I mentioned, malayong-malayo itong Okinawa sa Tokyo. Parang ganito. Imagine, taga Manila ka then lumipat ka sa isla ng Sulu. Unang-unang magiging concern mo is mayroon silang dialect na sila lang ang gumagamit at nakakaintindi. So yan ang naging problema ni Teru. Paano nga naman niya makakausap si Hina in the first place kung hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi nito? Dito papasok ang isa pang karakter na si Kana. Siya ang naging human Google Translator ni Teru kay Hina para sila ay magkaintindihan. Pero kung akala nyo ginagawa ito ni Kana out of goodwill lang, dyan kayo nagkakamali. Dahil itong si Kana ay may crush kay Teru at ang pagka-translate niya ang nakikita niyang paraan para magkaroon sila ng connection dalawa. Well, basically yan lang naman ang premise ng anime nito pero para sa akin ang pinaka-selling point dito is yung low-key pag-promote nila ng tourism sa Okinawa. In fact, dahil sa anime na to, ang dami kong natutunan sa culture and traditions ng mga Okinawan. Like, lalo akong naintriga sa lugar nila to the point na parang gusto ko na rin pumunta at personally, may experience ang Okinawa. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Okinawa. Ang galing ng Okinawan. What the hell was that? So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. May nakapunta na ba sa inyo sa Okinawa? Feeling ko wala pero in case man na meron, kwento niyo yung experience niyo sa comments. With that, well, yun lang. Ang tula. Bow. Ito ay hardin ng mga mabubulaklak na salita at ang bawat dulong letra ay magkatunog o magkatugma. Noon sa paaralan, kailangan natin magkabisa para pumasa pagkat isa tong pamamaraan upang tayo ay matutong magbasa. Ngayon tapos na ang pagkapanggap. Now it's time para Mina, what's up? At this point, maniniwala na ako pag may nagsabi sa akin na hindi nauubusan ng idea sa mga manga artist pagdating sa paggawa ng concept ng isang kwento. Wala sa bingo card ko na makapanood ng isang anime tungkol sa pagre-recital, announcing at pagtutula. Sa mga younger viewers ko, to be honest, hindi ko alam kung uso pa ba ngayon ang mga pagtula, declamation speech o recital. Pero thankfully may mga artist pa rin sumusulat ng mga malalalim at makatang kanta gaya na lang ito. Hotshot running in my non-stop vertigo, curled blood whiskey in a teapot ethanol, burning like Cult 9B bright heavenly body, only music can define you, it sounds like... Diba? Sobrang tagos sa puso. Anyway, kung hindi nyo pa naranasan maka-appreciate ng mga ganito, well, baka makatulong itong anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Hana Wasaku no Shura Gotoku na pwede ring tawaging Hana Shura or Flower and Asura, anime na part ng Winter 2025 seasonal lineup. Ang kwento nito ay nakafocus kay Hina na nakatira sa isang malayo at maliit na isla ng Tona, Kijima. When I said maliit, as in maliit lang kasi may population lang ito na higit kumulang 600 na katao. In comparison, pwede sila lahat isakay sa loob ng Titanic at may at least 2,000 pang pwedeng isakay. Balik tayo. Hilig at libangan niya ang magbasa ng libro sa mga bata sa kanilang maliit na isla. Nagsimula ang passion ni Hina sa storytelling nung napanood niya ang recital sa TV na may pamagat na An Asura on Spring ng isang child actress na si Shura Sainaji. Dahil sa husay ni Hina sa pag-deliver ng kwento sa mga bata sa isla, napansin siya ng babaeng si Mizuki at sinubukang i-recruit sa kanilang broadcasting club, knowing na mag-enroll si Hina sa Sumo Mogaoka.
Fast forward sa present, matapos ang 8 oras sa van at 3 oras sa kalabaw, nakarating din si Hina sa kanilang school. Pero joke lang, isang speedboat lang mula sa isla yung papasukan ni Hina. As usual, bilang freshman student, part doon ang paghahanap ng papasukang school club kasi to this point, hindi pa rin confident si Hina na sumali sa broadcasting club. Pero hindi pa rin sumuko si Mizuki kay Hina dahil nakikita niya na malaki ang potential nitong si Hina. To add, gustong-gusto rin talaga ni Hina ang pag-recital. Lalo na noong narinig niya mag-deliver si Mizuki ng isang epigraph noong lunch break nila. Sabihin na lang natin na si Hina yung pabebe nating kaibigan na kailangan pa ipaalam sa mga magulang para payagan o kaya need pa i-gaslight ng matindi para sumama sa mga gala. So technically, ganun ang ginawa ni Mizuki kung saan sumama siya kay Hina pauwi. Part ito ng plano ni Mizuki kasi alam niyang hindi na siya makakauwi sa kanila at papipilitan si Hina na sa kanila patulugin itong si Mizuki. Kinaumagahan, nagising si Mizuki at wala si Hina sa loob ng kwarto, kaya lumabas siya para hanapin ito. Nakita ni Mizuki si Hina sa may dalampasigan kung saan doon nagpa-practice ng recital si Hina. Doon nakita ni Mizuki ang totoong talent ni Hina. Pero syempre medyo spoilers na kung ikukwento ko, so much better siguro kung kayo na ang maka-experience sa sarili nyo. I did not expect na enjoyable rin pala tong Flower and Asura. Well, siguro biased lang sa part ko kasi bilang communication arts graduate, medyo relatable sa akin tong mga ganito o sinasabi ko lang ba to para i-hide na ang talagang reason kung bakit ako nag-enjoy dito kasi may mga gay girls o yuri bait sa anime na to. Oo na, pinanood ko lang talaga to kasi nag-base lang ako sa poster. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Kayo ba, may stage fright ba kayo? O gustong-gusto nyo nag-perform sa harap ng maraming tao? Comment down below. With that, well, yun lang. May mga prutas na masarap talaga i-consume kapag ito ay hinog o hitik na. Bata pa lang tayo, tinuro na sa atin na intayin muna maging dilaw ang saging bago kainin. Kaya ewan ko nga ba sa mga mahihilig sa hilaw na mangga, ang asim-asim pa, kinakain na. Oh and yes, inaatake ko kayong mga ino-overhype yung hilaw na mangga. Kasi para sa akin, that's an early sign ng pagiging isang PDF. Mina, what's up? Wala sa bingo card ko this year na mananood ako ng isang BL anime in my own volition. Kaya kung hindi ka comfortable o sabihin na lang natin na nandidiri ka sa ganitong tema ng isang anime, homophobic, I guess, skip mo na lang tong video na to. So for context, ang yaoi o BL aka Boys Love ay isang genre ng anime na full-on badingan. Kung malabo pa rin, basically, lalaki sa lalaki at kung hindi nyo pa rin gets, watch this. Nandiyan pa ba kayo? Test lang yan at kung hindi nyo nasikmura yon, baka hindi nyo kayanin itong anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Bababan, Baban, Ban, Vampire. And no, hindi related ang anime ito sa Dan-Dan. Part ang Baban, Baban, Ban, Vampire sa lineup ng Winter Anime 2025. Tungkol ito sa isang vampira na naging houseboy o tagalinas ng isang family bathhouse na kumupkop sa kanya. Nagsimula ang lahat many years ago kung saan napasabak sa laban ang vampirang si Ranmaru. Halos hindi na siya makatayo at dahil isa nga siyang vampira, agonis sa kanya ang mabilad sa ilalim ng araw. That time, akala ni Ranmaru ay katapusan na niya, pero mabuti na lang ay tinulungan siya ni Rihito na noon ay 8 years old pa lamang. Fast forward, after many years, tumuntong na ng high school ang dating batang si Rihito na ngayon ay isa ng 15 years old na binata. During this age, alam naman natin na ito yung period ng buhay natin kung saan nagwawala yung mga hormones natin at the same time, dito tayo unang nagkakaroon ng first love. Yan ang nangyari kay Rihito nung nalabat first sight siya sa babaeng nakabanggaan niya noong papunta siya sa kanyang school. Dahil hindi na ibang tao para sa kanya si Ranmaru, siya ang unang pinagsabihan niya tungkol doon. Pero parang may mali. Kasi instead na suportahan siya ni Ranmaru bilang halos nakakatandang kuya na ni Rihito, medyo violent reaction na naging approach ni Ranmaru sa balitang natanggap niya. Bakit? Kasi nga naman let's say nagkaroon si Rihito ng jowa. May chance na sila ay As a responsible adult, ayaw siguro ni Ranmaru na masira ang future ni Rihito lalo ngayon ang hirap mag-anak sa ganitong ekonomiya. Ganun siya ka-caring kay Rihito at siguro ito ang way ni Ranmaru para magpasalamat sa taong sumagip sa buhay niya. Kung yun talaga ang reason niya.
As I said earlier, vampira itong si Ranmaru and in order to survive, kailangan niya mag-consume ng dugo ng tao. Gaya mo o gaya ko, may kanya-kanya tayong paboritong pagkain. I don't know about you pero for me, walang tatalo sa isang masarap na burger. So para kay Ranmaru, walang tatalo sa lasa ng isang virgin na 18 years old. Oh God, please sana wala mag-kill ko sinabi ko na yun. Anyway, ang pinaka-sole reason kaya siya nanirahan, naglingkod at nagtrabaho sa family bathhouse ng ilang taon is para intayin na mag-18 years old si Rihito, sa kanya ito kakainin. Kaya noong nalaman ni Ranmaru na na-inlove ang target niya, halos gumuho ang mundo niya kasi may chance na masayang ang ilang taon niyang paghihintay. Lalo 3 taon na lang ay mag-18 na si Rihito. Pero syempre hindi papayag si Ranmaru na ganun-ganun na lang kaya sa abot ng kanyang makakaya, pananatiliin niyang virgin itong si Rihito. I know, it sounds wacky as hell pero sobrang nakakatawa itong anime na to. Halos it reminds me nga sa local film na This Guy's in Love with You, Mare. Kasi yung babae na gugustuhan ni Rihito ay kay Ranmaru pa nga nagkagusto. Like, sobrang comedy gold. If kaya nyong i-bypass yung grooming element ng kwento at yung BL or queer baiting, sobrang enjoyable to watch nitong Baban Vampire. And don't get me wrong, straight pa rin ako, promise. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Kayo, ano ba ang prefer nyo? Yung hilaw o hinog? Comment down below. With that, well, yun lang.